mga ano lang po, maikli lang po na discussion tungkol doon sa of course, reorganization ng National Security Council at yung current updates ng Supreme Court sa pagpapaalala tungkol sa existing jurisprudence on the standards for the service of for the kung ano po ang dapat nakasulat sa isang search warrant. So, ay magandang gabi po sa inyo lahat. Ay salamat po na panood ni The Lucky Kitty Cat yung yung interview. Maraming salamat po at napanood niyo din po. Medyo masaya parati. So, yes, bago po tayo mag-umpisa, ang dami pong nagtatanong tungkol doon sa announcement ng Iglesia ni Cristo na sila po ay magko-conduct ng peace rally ng January 13th. Dahil po mukhang mahaba ang activities na naka-line up po sa kanila, we will open naman daw po ito to the public. With no likelihood we will drop by. Kaisa po namin kayo at saka of course ang simbahan sa kanilang pakay na tutulan ang impeachment ng ating Vice Presidente. So, yes, para dun sa mga nagtatanong, we'll drop by on the rally kasi nga kaisa kami dun sa kanilang pakay natutulan ang impeachment ng ating Vice Presidente. So, speaking of impeachment, ngayon po ay binalita na ang Makabayan Block daw, iniimbita nila ang ibang mga miyembro, ibang mga nag-file ng impeachment complaints at yung mga endorsers ng mga reklamo laban sa Vice Presidente ukol sa kanyang impeachment at para magpulong-pulong sila. Mukhang pinaghahandaan nila at gusto nila ng madalian yung impeachment ng ating Vice Presidente. Bago po tayo magpatuloy pa lang, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Ngayon, napansin nga natin and we are going to be inundated ng mga balita tungkol sa paghahanda ng impeachment ni VP Inday. Part of this, and makikita po natin, this will be a communication strategy. Para dito sa Makabayan Block, mag-update sila, ipapakita nila nagpupulong-pulong sila, they will show that they are preparing, and Congress will also show na mamadaliin nila or gagawin lang efficient or ang kanilang pag-handle ng issue ng impeachment ng ating Vice Presidente. So, ready ba tayo? Because it's going to be a roller coaster ride. Yun nga lang, for many of us, nakikita na po natin kung ano ang tinutukoy nilang mga issue. Ano ba ang gusto nilang talakayan at gawing mga bintang sa ating Vice Presidente pagdating sa kanyang pagtatanggal sa opisina. Kung titingnan po natin ang saligang batas, nakalagay po doon, nakasaad po sa saligang batas kung ano ang mga grounds for impeachment. Babasahin po natin ulit. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of the public trust. Except for betrayal of the public trust, ang standard should be at the level of high crimes. So kung kunwari, mayroong graft and corruption, mayroong culpable violation of the Constitution, lahat ng mga ito, kino-consider o tinaguri ang mga krimen dito sa enumeration alone, sa enumeration. Parang hinalintulad silang lahat. Pero, nung binanggit nila yung term na other high crimes, ibig sabihin, sa pagbabanggit o sa standard ng ikakaso sa impeachable official, kailangan nasa level ng high crimes. So we're not talking about petty crimes. Hindi ito robbery hold up, hindi po ito estafa, hindi po ito index crimes, high crimes. Ano ang ibig sabihin ng high crimes? Ito po ay isang common law term, ginagamit po during the earlier years sa Europa at ang ibig sabihin nito ay yung mga krimen na kahalintulad ng treason. Yan, yung paglalabag. Ang kasalanan ay kasalanan laban sa bayan. Kaya nga high crimes or laban doon sa sovereign, sa hari, sa regente, sa Dion, can you open the site? Okay. So against the regent, against the king, or against that who represents the king, the sovereign. Ngayon, noon, a long time ago, we were reigned by kings. So ang mga kings, sila po ay mayroong powers. Yung powers na yan, nakikita pa rin natin sa gobyerno natin. The power to make decisions and decide cases brought before them by the people, which is the power of the judiciary now. Where you can decide cases and controversies brought before you. Paggawa ng batas at pag-execute ng batas na yon. So yung tatlong great powers na branches of government, dati lahat yan nasa pamumuno ng hari. Pero dinedelegate niya minsan yung iba-ibang powers na yan. So kaya sinasabi na high crimes, usually it is because it is against the sovereign. Okay. High crimes. Ay, sabi ni Adnil, nilalabanan ko talaga yung antok mo para panoorin niya, para panoorin yung live. So sorry for your loss. We have 12 cats and relate much to the pain of losing one of our fur babies. Last year, dalawa sila. It was Harry and Belly. Both very, very close to me. Harry, who had been with me the longest, and Belly, who was the newest also, but was very, very close to me. Thank you very much po.
So alright, balik tayo. So kaya high crimes. So ibig sabihin, ang impeachment proceedings, hindi yan basta kahit ano na lang mahugot ninyo na kasalanan. Yung mga, halimbawa, audit issues, which is yung primary na sinasabi dito sa mga impeachment cases na final. Hindi pa po natin nakikita yung fourth complaint. Pero iniisip ko, baka isali nila dito. Isali nila yung supposedly grave threats na in-issue ng ating na ini-interpret nila as grave threats na sinabi ng ating Vice Presidente. So which would mean for me very interesting. Ang grave threats ba ay nasa hanay ng high crimes? Ang audit issue po ba ay nasa hanay ng high crimes? That's one of the main issues that the Senate Tribunal might have to reckon with. So, makikita po natin na yun nga. So ngayon, also, ang babantayan natin ay yung communication strategy ng Congress. Ano ang mga ginagawa nila? Among other things, of course, they will show yung ratratan o yung tuloy-tuloy. They want to make it appear like this is a ride where you cannot get off. Ibig sabihin, once mag-umpisa, once ma-refer yung complaint, take note, hindi pa nila nire-refer yung complaint to the Committee on Justice or to the plenary. Bakit? Kasi may iniintay pa po sila na isang complaint. The more entries, the more chances of winning, di ba? So yung last na complaint, iniintay pa po nila dahil the moment they refer to committee or to plenary, mag-uumpisa na po yung sinasabi ng saligang batas na iisa lang po ang pwedeng proceeding per year. Sabi ni Haku, si Bongbong pwede bang ma-impeach dahil sa pag-allow sa Amerika paglagay ng missile launcher? Ang pinagbabawal ng ating saligang batas ay nuclear weapons. Kung ito po ay nuclear weapons, meron na siyang culpable violation of the Constitution at maaari po yang ipasok sa isang impeachment complaint. That would constitute a valid impeachment complaint. Maitutuloy ba yan? Well, ibang usapan na po yun. Pero kung ground at grounds lang, culpable violation of the Constitution. Posible po. Posible. Sabi ni Percy, why do you think masyado matagal ang build-up ng tao in relation to the actual act of doing pag-alsa? Well, number one might be because it's illegal. So, but if you're talking about people power, that's not illegal. If you say pag-aalsa kasi, ang baka isipin nilang translation yan ay rebellion o pagtatanggal sa pwesto ng ilang mga opisyales na matindi pong pinagbabawal ng ating revised penal code. Pero tinanong din niya, is it because the M's are very good in managing and pacifying people's anger? No, I disagree with that. They're not doing anything to pacify people's anger. They're just so sure of themselves. Nakaupo sila, tayo naman ang presidente. Yung mga ganyan, maririnig mo yan sa kanila. Ang tingin ko mapasensya po talaga ang mga tao at iba ang panahon ngayon. Hindi ito katulad ng let's say in the 70s and in the 80s na masisipag ang mga tao na magmatcha and so on. There's nothing keeping them home. Now, in the age of internet, a lot of us are glued to our laptops, to our iPads, to our phones, and while we are never bored, we also don't do as much as we used to. Unless you're blogging and you're a travel blogger, then yun, maraming lumalabas. Pero tingin ko, we have to also deal with modernity. Iba po ang konteksto between now and 1898. Halimbawa, sa 1898, no cell phones, no communication. There was also no mass media. So it took 300 years there, it's possible. In the 1980s, may mass media, wala pang social media. So word of mouth was still very important. Telephones had party lines. The communications was much slower, so it took 18 years. But now, it might take a lot less, but it also means that the people aren't as willing to go out as they used to in the 80s. So we have to deal with all of these things. We have to work harder for people to understand that movement would still, some kind of physical movement is still necessary to prove our numbers. Sabi ni Miguel, baka mauna pang ma-extradite si Sylvester kaysa kay Pastor. Bakit pinapa-extradite ba siya ng US? O pag-usapan natin yan later. Sabi ni Jackie Liu, totoo po ba may standing warrant of arrest si Marcos Jr. sa US dahil sa ill-gotten wealth nila na nasa US? No, not directly. Mayroon po kasing current na kaso na hinaharap pa si Marcos Jr. at dahil hindi siya po nagpapakita sa mga hearings, na-cite siya in contempt. In-extend recently ng judge yung validity ng kanyang contempt order na pinapaharap si Mr. Marcos sa kanyang hukuman by another few years, which means 1 year after he is done with his presidency in 2028, valid pa po yung kanyang contempt order and subsequent warrant. Sabi ni Bernadette, wala na talaga tayong asahan sa Marcos administration dahil nakafocus lang sila sa mga Duterte para lang maiwas sa mga tunay na issue, the budget, corruption, at pati na rin ang national security kasi
pinapapasok na nila ang mga refugees from Afghanistan na walang maayos na papel. Ang malala pa, kasama na NSC, si Mr. Google Fernandez. Really? Nasa ng isip mo, Mr. President Marcos? That's actually more than the removal of the Vice President, yun talaga yung kamangha-mangha. Wow. Attorney Google, welcome to the NSC, di ba? Sabi ni DA the top, UK vlogs, kumalat gambling at Viva Max Bomba Films. Wow, that's a term from the 70s, Bomba. Okay, films. Alam mo naman, blueprint ni Marcos Sr. for term extension at Andy Power ang ginaya ni Amy Marcos at si BBM ang puppet niya. Siya nasa katinuan para gawin lang ng mga ito. Sabi ni Guillermo, impeachment pa rin ang inaatupag nila. Manhid ba sila sa presyo ng gulay sa public market at yung ayuda na binibigay nila ay 3 uri lang ang mabibili at good for 1 day? Wow. Ay. Sabi ni Andy Tutanes, mga ex-military pala na nawagan na maalis si BP sa NSC. Manahimik na lang tayo, wala na tayong magawa dyan. I'm not sure what your intentions are, pero wala naman po yata akong nakikita na ex-military ang hikayat sa pag-aalis ng ating vice-presidente. Maliwanag naman po kung ano nakasaad sa Executive Order number 81 dahil pinaghihinalaan siya at saka ang mga dating pangulo ng ating current na presidente. Sabi ni Akoni, wala talaga ang pag-manage ng admin ngayon, ang asawa may hawak beyond the limelight. Sabi ni Oxin, saan mo yung nakuhang kwento na yan? Baka next ipatawag ka sa Quadcom. What makes you think I am afraid of the Quadcom? It will be an opportunity for me to be able to explain if they have something that they want to clarify. Darling, baka nakalimutan mo, nung nagpatawag ang NBI, dumating po ako. Isa lang siguro ako sa dami ng mga pinatawag doon. So, huwag mong iisipin na may kinatatakutan ako sa ganyan. Kung i-detain nila ako, i-detain nila ako. What makes you think I'm afraid? Akala mo ba nakakatakot yung mga ganyan? Excuse me. Ano naman ang kitatakot? Kung i-detain nila ako? Hi, K-Labs. Hindi mo nga masiguro kung ano yung kwento na kinamamanghaan mo, kakaloka ka. Sinasabi mo lang, saan nakuha yung kwento na yan? Kanina pa po ako nagkakwento dito, ngayon ka lang nagtanong. Sabi ni DA, Attorney, their styles to feed the people all sorts of vices para malunod sila sa kamunduhan at mawala ng interest at kapakanan ng bayan. Well, that's quite possible. I agree with some of that. Given na may mga naalala niyo yung pagtatanggal ng Pogos, tandaan po ninyo, ang Pogos ay offshore gambling. Meaning, walang gambling dito sa Pilipinas. Ang pumapalit sa kanila, local gambling. Sabi ni Ma'am Leticia, mga estudyante mo pa nga sa NBI, di ba? Opo. Nagturo kasi ako sa academy ng a few courses lang. Hindi naman hindi ako regular na instructor, no? But for certain classes, kinuha ako. So, itong nag-tutorial dito, akala niya, hindi niya ako kilala, yung pangalan niya Oxin, OKCIN 29. So, pakikwento niyo na lang sa kanya kung sino ako. Humaharap naman po ako pag ako ay pinapatawag. Wala namang problema with that. Not for me. Sabi ni Ma'am Bernadette, exactly, ang inaantay namin na mapatawag ng Quadcom. Exactly, si attorney, inaantay namin na mapatawag ng Quadcom. Magbubunyang marami pag nandun na si attorney, siya ang maghihiganti, matalang walang latay. Hindi, because I'm not going to treat it as anything other than a teaching moment, di ba? Other than, it's either they will teach me or I will teach them. But certainly, I think it's an opportunity for all of us to learn. Maybe they don't have that deep an appreciation of free speech and how wild the internet can be. People like this person, Oxin, comes here making wild accusations. Pag ikaw ang napikon, ikaw ang talo. So you can do two things. You can answer and make the discussion funny. Or you can simply block. Ganun lang naman po yun. Pwede naman din pong hindi natin basahin yung mga masasama na sinasabi sa atin. But society needs free spaces like this. In the 70s, it was the coffee shops. Chikahan in the coffee shops. Di ba? May mga Penguin Cafe. I don't know if any of you are old enough to remember that. I understand that the demographic na nakatambay dito sa ating mga live are way seniors and super seniors, and we do have some of those who are in law school or in college. And I love it. I love the diversity of the people here. Sabi, smart casual look po kayo tonight. Yeah, I had meetings today.
Napoleon says, totoo po ba na si Lenny ay di rin kasama sa NSC noong panahon ni FPRD? Yung kasi yung binabato ng mga loyalista vloggers sa SOCMED. I don't think that they Googled it. She was present at the very first NSC meeting. And that's the only thing na lumilitaw dun sa Google. So that's an outright lie. Huwag naman po silang ganon. Kasi kitang-kita naman po nung inopen ni Presidente Duterte ang National Security Council, katabi niya po si Lenny Robredo. So, hindi po siya dyan naalis. Ang totoo niyan, she was not invited to cabinet meetings kasi hindi po siya miyembro ng gabinete nung natanggal na siya sa housing. Wala po bang paraan, sabi ni Ron Romo, para makasuhan ang mga abusadong kongresista? Well, they do have immunity. Pero like I keep saying, hindi lang po kaso ang means para i-correct ang ating mga kongresista. Ang saligang batas also acknowledges the existence of what we call political solutions. Merong legal solutions to some problems, may political solutions to other problems. So halimbawa, elections is a political exercise and can be considered a political solution, hindi na sila iboboto. So that's part of it. Sabi ni Ma'am Chrissy, it looks like you need reading glasses. Pumipikit po kayo while trying to read messages. That's not true po, ma'am. Malayo po kasi yung screen and I am nearsighted. So I have to move up closer to the screen. I don't need reading glasses. I can read without glasses. So baliktad po, ma'am. Next. LASIK is the key. You know, I might take you up on that one. Hi, kay Roberto. Sabi ni Sam Keys, naisip ko na si Amy Marcos, utak ng lahat and puppet lang naman talaga si BBM Liza. And well, it's possible that the cast of characters are bigger than we thought, but for me, kung siya yung yung utak, kailangan I have to work it out in my head. I'm not saying imposible. I'm saying that she's smart enough to do that, yeah. But how without going to Malacanang, di ba? Parang ganon. Sabi ni Mercy, pag hindi sila nakalikom ng 103 na boto sa HOR, ano pong mangyayari? Acquitted na si VP Sara. Hindi siya impeached. The complaint will be thrown out. Kasi kulang yung votes. Sabi ni QG, at bakit naman siya matatakot? Hindi hamak na mas marami siyang alam sa batas kaysa sa mga tao sa HOR. Well, I disagree naman. There certainly are people there who are really, really good lawyers. And in fact, might be more updated than I am. But ang tingin ko is that this is an opportunity nga for a give and take, for a discussion. If it's a discussion and it's not really, there's no intention to punish anybody going there, and it's really to be given an opportunity to explain why language on the internet is different from that of formal proceedings like the House, then I think that it would be a good idea to be there. Sabi ni Happy Fam, oh my gosh, Prime Minister Justin Trudeau is stepping down. Okay, isa po siya dun sa kumamay kay Zelensky. Hi kay Miss Margie Gallardo. Sabi ni Alvin, ang bilis niyo po mag-live, kakapanood ko lang ng live niyo sa SMN. Kasi iniisip ko, baka gabihin tayo masyado. And I know some of you might have work or school tomorrow. So dapat nga earlier kaya lang I had meetings pa. Sabi ni Rosa, I love watching you. Ang klase pa rin kahit bumibira sa mga bashers. Sabi ni Ma'am Mildred, sabi po ni Bisdak, murahin niya ang lahat crocs sa Congress kung ipatawag siya. Well, I hope that he can do it in such a way na hindi siya ma-contempt. Of course, I don't think he's even afraid of being found in contempt. Sa dalas ng ginawa ni Congressman Paduano at ng mga kongresista sa Quadcom, I don't think may takot pa ang ilang mga vloggers. Sabi ni Akoni, yung style ng Quadcom actually is the basic style ng kangaroo court ng NBA. I think so too. Sabi ni Maverick, kung halimbawa mapatransit si BBM ng maaga, matutuloy pa rin kaya ang eleksyon? Excuse me. Wait. Excuse me. Must be the dust. Somewhere, coming from somewhere. Okay, matutuloy. It will depend, no? On the manner of his removal. If it is through people power, it is possible na hindi ituloy yung 1987 Constitution. If they remove the Constitution, then definitely there will still be elections but might not be right away. So baka hindi matuloy. It depends. Ha? Well, but if i-uphold ang 1987 Constitution, may batas na po kasi which nagtatalaga ng eleksyon nitong 2025, matutuloy po yun. Batas na eh. Sabi ni Tans, nakaabot siya sa live watching from Riyadh.
Nice. Akoni says, ito ang mahirap pag mga nasa pwesto may mga interest sa land of the fee as the free. That includes the MSN in DND, the men in DND. Sabi ni Liam, Amy can't be trusted. She's playing two cards right from the start. Just my opinion. Well, we don't need to trust Senator Amy. Ako, I don't either, but I do trust VP Inday. And I will let her lead. Kumbaga, kung sa kanya, deadma, okay lang. Deadma, okay lang. Parang ganun din. Kasi mas kilala niya mas close siya doon. Kilala ko nga si Senator Amy, pero she's my co-host in Carambola. But that doesn't mean necessarily that I will vote for her given what is happening now, di ba? Parang, besides, we know that given her close relationship with the president, she will protect the president. Her interests lie in the interests of the president as well. Sabi ni Mr. Prince, how about sa barangay? Tuloy ba ang elections para sa barangay officials this year? I'm waiting for the law. I understand there's a proposal to reschedule the barangay elections. Sabi ni Daryl, to clarify, Justin Trudeau is stepping down as the liberal leader, but he is still the prime minister. Okay, see? Thank you kay Daryl. Sabi ni Ma'am Riza Tupas, I love your interview kanina sa SMNI. Nagtatak sa isip kong sinabi mo na the emperor has no clothes. Nag-aantay lang po kami ng tamang hudyat. Sa ngayon, trabaho muna dahil ang hirap mabuhay sa mahal ng mga bilihin. I agree. I think we also need to give some time for people to rise to the leadership. Because, it would be awkward for VP Inday to take up leadership to question the president if she is going to be its direct beneficiary. Ito yung pagkakaintindi ko why it is awkward both for VP Inday and for former President Duterte to openly advocate for resignation or anything like that because they don't want to be seen as yung parang self-interest. They are certainly very, very concerned about the country. Nakikita natin yan na tuwing may okasyon na nakakausap natin ang dating Pangulo, nararamdaman ko po na nasasaktan siya, nababurden siya, it becomes his burden. Sinasabi niya noon pa, nung early in the Marcos administration, sinasabi niya parati, sa akin, sa cabinet pa ako nun, sabi niya, hindi na ako presidente, let the president take care of this pagka merong lumalapit sa kanila. Ang kwento niya is when people go to him and they discuss politics, he says, well, this is President Marcos's problem now. Parang ganon. Kasi nga, para sa kanya, he can advise the president, but in the end, it will still be his decision. But he has been pushed into the position of questioning certain things about certain policies of this administration. Bakit hindi napapag-usapan ng pagkain, tubig, kuryente, internet? Bakit ang taas ng crime rate? Bakit walang mga proyekto? Ano na nangyari sa Build Better More? And so on. Because it directly affects the people. In fact, it directly affects him as well. It directly affects the people of Davao. And he sees this firsthand. So, tamang hudyat, maybe we also need some time to develop the leaders. To see which leaders will rise among the people. Sabi ni Placido, kwentong tambay lang kaya si Romualdez ang mukhang nasusunod? Dahil natakot si BBM sa mismong pinsan niya ang magbubulga ng gumagamit siya. I don't think that, ganito po yun Hindi ko po nakikita na dapat may takot pa ang Pangulo dun sa kanyang pinsan. Para sa akin, hindi siya logical na may takot siya sa pinsan. Dahil presidente siya Alam mo yun, pag sino bang nagsabi sa akin, pag presidente ka na. You're more powerful than the Speaker of the House. The Speaker of the House, in order to create legislation, still needs the Senate. Diba? So, anong gagawin nila? Kumbaga, the President is far, far more powerful. Pwede siya mag-order ng NBI. Imbestigahan nyo nga itong pinsan ko. Tingnan nyo nga, baka meron itinatago ito. I mean, my goodness. Kung mayroong tinatago itong si House Speaker na alam niya tungkol dito sa ating Pangulo, I am very sure that the President can find similar things with his own cousin. It's going to be just a balance of terror. Ang tingin ko dyan, kaya ang iba-iba yung nasusunod, it's because the president simply allows it. Yun lang. Some people say it's a sign of weakness. Maybe. Weak leadership. I don't say weak person, but more like weak yung leadership niya. Yung leadership style niya doesn't compel people. And what is power, di ba? When you can move people. Anong ginagawa niya sa mga cabinet secretaries niya? Nagpe-perform ba? Meron bang meron ba silang natatapos? Kung wala, bakit walang latigo? Bakit hindi niya tinatawag? Take note ako, konti ang cabinet meetings. Bakit hindi niya sinasabi na, asa na accomplishment? Ano na nagawa? Pag sinabing, sir, may mga plano ng ganito. Plans are not accomplishments. Plans are the beginnings of your accomplishments. Seriously.
For all his supposed military training that he had when he was much younger, he did not learn the leadership that is required for him to be the president of the country. Sabi ni Ray, bakit si Duterte tinitiran nila ngayon? Because he remains the most popular president in the history of the Philippines. Bar none. He's a force to be reckoned with. Magsalita siya. Ito nga yung pagkakamali. Senate and Congress decided to have him called in. Tumaas palalo ang kanyang popularity. Oh, please. Diba? Yung mga hirit niya, classic. Ano? And plus, let's not forget, ano yung sinasabi niya? If you have the evidence, go ahead and file your case. I'm willing to rot in prison for the things that he had to do for his country. Ano, I am not a Filipino for nothing. The man is no longer president and yet he continues to inspire. He's eloquent. He speaks the language of the people. Maging English, maging Bisaya, maging Filipino, tagos sa puso. Pag nag-decide siya na mayroon siyang sasabihin para sa kapakanan ng taong bayan, kakaloka. Saan kayo nakakita ng ganon? The guy should be retired, enjoying his grandchildren. But no, tinawag pa rin ng tadhana, tinawag pa rin ang pangangailangan ng taong bayan. Kung malakas, kung magaling ang leadership ng nakaupong presidente, there will be no need for Rodrigo Duterte. We can have him enjoy his retirement, di ba? Oh, puttering around, playing with the grandkids, probably reading history, pagka I can find him books with large enough fonts. Ang mali talaga dito is that their solution to everything is the solution of an elite group. Sabi ni Carl, kwento mo sa barangay. Ay, baka ikaw ang pinapatawag sa barangay. Ano, humarap ka dun sa sanggunian? Ha? Tinawag ka ba? Ano yan? Sanay na sanay ka dun sa barangay kasi ba dito pinapatawag ka? Ano yan? Drunk and disorderly? Ano yung nagawa mo? Barangay lang talaga ang alam mo. Nagsasalita po ako dito to what? How many thousand people right now? Over 2,000? I'm sure that when you face the barangay, it isn't because they want to listen to you. It's because they want to see ano na naman ang ginawa nitong nanggugulong to. Ha? Please. But I like barangay, yung mga, ano ba yun? Lupon, sorry. Yung mga lupon na, because it's democracy in action. It's how do you call this? It's a different way of settling disputes in the neighborhood. Sabi ni El Campesino, may possibility po ba na mag-declare ng martial law ang BBM admin para hindi matuloy ang rally ng INC? Well, I don't think that will be the reason or that will be what they will make it appear. Kasi lang po ang grounds for the declaration of martial law and the suspension of the writ of habeas corpus, rebellion and invasion. The president can call out the military to help enforce the law in cases of lawless violence. So if it is not a rebellion, obviously it's not going to be an invasion. Then walang reason to declare martial law. Remember, the Supreme Court can review the factual basis for the President's declaration. Ibig sabihin, hindi lang pwede basta-basta sabihin ng Pangulo, ay may gulo, ay may rebellion. Sabihin ng Supreme Court, basis, anyari. Okay. So the Supreme Court can review that.